Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Tungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Sino ka ba naman? Opo, dati siyang associate justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Isa ka ring nagmamarunong. At lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po naming lahat. Pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Perjury lahat yan. Huwag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado na sa akin po. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po alam ko ang sinasabi ko. So, alalahanin ninyo, kaya pinipilit ng Korte Suprema kung nabasa nila sapagkat walang nakasulat doon sa kanilang complaint na nagbasa sila. Wala. Dagdagan ang Balita News Update. Welcome back mga kabataan. Tayo nagbabalik ho dito sa ating munting bahay. Patuloy tayong maglalahado ng totoo at komprehensibong balitaan at lalo na ho sa mga preskong kaganapan sa ating lipunan sa loob ng 24 oras. Sa mga oras nito ang pag-uusapan natin itong programang Saga ng Mamamayan kung saan po mga kabataan ay binigwasan ni Senador Marcoleta itong mga nagmamarunong na mga kongresista at ito pong si Princess Abante na wala palang kaalam-alam ito mga kabataan sa usaping impeachment at lalo na ho itong si Carpio na kung saan mga kabataan kinwestiyon pa at nangialam pa itong naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan siya po ay galing naman ho dito mga kabalitaan. At binanatan, binigwasan din ito ni Senador Marcoleta at ito namang si Laila de Lima na animoy babaeng nakaupo sa maraming tubig. At reklamo ho ito sa Korte Suprema dahil nga sa kanilang sinasabi na humipaghingi ho ng mga kaukulang dokumento na sa mula ho sa mayabang kapulungan na dapat naka-under oath mga kabalitaan. Dahil sabi pa ni Laila de Lima, ang Bilibid Queen mga kabalitaan, na judicial overreach daw ang ginawa ho ng Korte Suprema para hindi niya na ho nirespeto itong desisyon ng Korte Suprema. Alam nga naman ho, kasi nga may complaint, marami hong nag-file ng petition dito, kaya kailangan lamang bigyan ito ng panahon at pakinggan ng Korte Suprema ang mga petisyon mula ho sa mga kagrupo o partido at individual laban sa impeachment na ito dahil alam ho nila at alam ho ng karamihan na ito talaga ay unconstitutional mga kabalitaan. Hindi na ho tayo magtatagal. Ito po, panoorin natin. Pero dito ho kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating, sabi ko nga, dating senadora, dating DOJ secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista, Sen Baka naman hindi totoo yan. Hindi, kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Yung Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD, Kasi kung peke DVD, walang laman yan. Yun ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung may sinasabi ka, judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po narinig sa kanya. Kaya ko naman binabangkit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman,
Para kang starry ride din. Hanggang ano ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun Opo. Oho. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad Opo. itong mga petisyon na inilagak sa amin. Kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Umaakto sa petisyon, Yan. bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay, ako yung sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Sa dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oho. isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Oho. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado, hindi Malamang kikito, hindi di ba? po, oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na ka itong babaeng ito, di ba? Yun na nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag na Mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po, Sen. kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kalalagyan yan. Mga halihaw Kung ng pwede mo tatak. ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Oho. Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon Oho. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw O baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba Kaya nga- katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado nung 3 naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Ako. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara de Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Kong Benny. Opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya Sige nga po ba? Opo. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito, Sen, sa ating Oo. palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng Opo. newspaper na to? Inquirer po, yung Oo. fearless views. Oo. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa pahayag. mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance news. At sila walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili Fearless, nila. fearless views. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng 3? Ayan, opo. Yung 3 impeachment. Oo, Opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All 3 initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung 3 unang impeachment ay isinama doon sa order of business
within the 10 session days. Aha. Ha? Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Oho. Eh sinabi niya rito, all 3 initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi nila isinama Oho. dun sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag ka may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling, Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, may tulong pala yan. halimbawa tinawag siya doon, ano? opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon, sabi ng halimbawa, ito yung 10 order of business. Aha. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Eh kung hindi niya maipalitaw. Nako. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga, sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. O, pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Aha. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalang kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oho. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na Pinadala. itinulak. Oho. Aha. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Oho. Bakit ko? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? O di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office.
Aha. ng Ng speaker. speaker, opo. Oh. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-repair naman sa Justice Committee, Committee. within 3 session days. Oh. Sa mga katuwid, itong 3 steps na to, ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang Estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Oh, para lang maintindihan ng mga Wala kababayan nang nila. saysay. Oh. O, ganon. Napawalang bisa. Oh, ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Oho. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. ganun Ganun ba? lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Oh. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo Oo. noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Oo. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga no. Oo. At parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, unang-una tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya wag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka At naalala ko yung sinabi ho sa panayam kay Manong Ted nitong si Chihuahua mga kabalitaan kung saan ay tinanong ho siya dito na kung bakit po ho ba na hindi ito inaktuhan ang unang impeachment na isinampa ho dyan sa Solicitor General sa laban ho kay VP Sara. At sinabi dito ni Chihuahua, ewan ko kasi abogado daw to ba't hindi niya alam to mga kabalitaan, na hinihintay pa daw kasi meron daw iilan pa daw ang magsasampa ng kaso. Well, in fact, may pang-apat pa nga daw sana kaso hindi na daw umabot mga kabalitaan. So dito bupulo siya sa paliwanag dito ni Senador Marcoleta na hindi pala ito pwedeng gawin at bawal ito, wala ho ito sa kanilang impeachment rules at siguro sa ating konstitusyon mga kabalitaan. So, dito na ho natin nakikita na sila ay talala na ngayon dahil hindi na alam kung paano nila ito lulusutan ang ginawang hakbang ho ng Korte Suprema laban ho sa kanila dyan sa paghingi ng mga kaukulang dokumento na naka-under oath mga kabaitaan upang sa gayon ito ay kanilang mapapatunayan at may kalaki po itong cite in contempt kung sila po ay nagsisinungaling mga kabalitaan. yung pangalawa tsaka yung pangatlo. Nako. Dito pa lang ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam nun Opo. Nakalihim Ay po sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Dito Ayun. lang tapos na Oho. So A pa lang yan, Sen. Tapos A na pa lang ito. hanggang kayata yan. Oo, A Sen, diba? pa lang. May Pagkatapos nagko-complain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante.
Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po, oo. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order Opo. requiring both of them to submit the following under oath. Oho. Paano pinoproteksyon na ng Senado? Para daw po, ituloy ko para daw kasi sinasabi ng korte na hindi marunong magbasa ang mga halal na opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Oo. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat, pero hindi nila iniintindi kung ano galing sinusulat. Yun na nga po. Paano ang dinipensa ng Senado? Oho. Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Oho. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Oho. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yun ay sa kanila po eh. Ayun. Paano po namin may sasubmit yan? Oho. Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Oho. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Oho. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ayun. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Oo. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Oho. Puntahan natin, sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Ano? Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yan 215. Tama ito Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa tayong kuhanan ng kung ano-ano Ayun na kung nga. binasa natin o hindi? Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? We're just to. Hindi ba Basta-basta lang? nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman ay kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ang 215, di ba? Yun daw po yung judicial overreach. Yun ang Pinapakialaman nyo pa yung katalinuhan ng mga paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan nung 215, pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po 215 lahat. Opo. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Okay. Pangkaraniwan kasi sinasabi mo yun Opo. tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Opo. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Kasi kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Hindi ba? Nabasa ko po ito. Opo. At naiintindihan ko po. Titignan mo. Hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. 215 members of the House of Representatives.
meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga ano yan eh. Mga, anong tawag doon? Di Di Campanilla, abogado. Hindi lang kampanilla, kampana yan. Kampana. Talagang, Paglalaki. talagang magagaling yan. Opo, oo. Oo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina. Baka hindi lang 50 Oho. ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Oho. O ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na eh. O ngayon sasabihin mo, judicial overreach. O, nabasa yan nung ano Opo, oo. nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Ay, tsak mo yun. na nakaupo sa maraming Maraming tubig. Pero ang sagot Ano dyan sa- ni Princess, Ang sagot. gaya ng nakalagay dyan. ano? Bakit? Parang ganito ano ko lang, i-record ko I-dramatize mo lang, oo. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Ay hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kung kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Di-dramatize ko lang. Yun daw ang sagot. Yun daw ang... Bakit kailangan mong hanapin sa Constitution? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Oo. Yun ang babalikan mo sila eh. Opo. Bakit? Kayo ba walang sariling isip? Kailangan hanapan nyo lahat? Ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin ba dyan pati lahat ng Ricardo, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng nasaligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Oho. Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Tama. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero. May inherent ka dapat. Di ba? Oo. Sabi, Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Oo. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Oho. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Oho. Delikado si Laila de Lima dito, mga kabaitaan, kasi siya yung yung parang abogado yata, abogada sa nag-file ho ng impeachment ng Akbayan Party List, At mga individual, delikado si Laila. Kaya pala si Laila yung namumuwersa ho dito na pati Korte Suprema ay kanya na hong pinagsasabihan ng kahit ano-ano. So malamang ho itong si Laila de Lima, maliban pa ho sa kaso nito na pinapa-review ho ng DOJ, ito talagang madidiin talaga to sa Korte Suprema itong si babaeng, sabi pa ni Rodante, babaeng nakaupo daw sa maraming tubig, mga kabalitaan. Nabasa po namin. Okay. Under oath ito Opo. Pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. Pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Oho. Perjury lahat yan. Nako. Pumirma na hindi naintindihan. Kaya nga. Kasi hindi nila binasa. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Oho. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatutuhanan nila, totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Oho. Yun ang itanong mo. Nga, no? Yan ang Justice itanong mo Carpio. dyan sa Oh. retiradong Associate maestrado Justice. ng Korte Opo. Suprema. Saan bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nila pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Oho. Nakalagay ba dyan? Wala. Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado na sa akin po. Oho. Original po yun, ang pinagkunan lahat. Kaya ako po, alam ko ang sinasabi ko. Oho. Ang isa pang part dito ng judicial overreach ay yung sinasabi na bakit
ipinipilit ng Supreme Court na ipaliwanag kung nabigyan si BP Sara ng sapat na panahon Okay. para mabasa at yung- mabigyan yung kanyang panig, due process, samantalang hindi naman ito nakalatag sa mga dapat na gawin sa proseso ng impeachment, kundi ang due process ay sa Senado na doon na niya ipapaliwanag ang sarili niya. So, yun ang alam mo. Oho. Ayun ang alam mo. Pero ang katotohanan, tingnan mo, balikan mo yung rules of impeachment. Okay. Lahat ng impeachment complaint na inihain sa House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Lahat. Ibig sabihin yan, kasi pagka nasa Committee on Justice, haharap kasi doon yung Vice President. Oh. Doon mo bibigyan ng katwiran. Doon mo bibigyan ng panahon na masagot niya yung ilang bagay na gusto niyang sagutin. Oho. Ibig sabihin, kahit na hindi siya humarap, nakapagbigay man lamang siya ng sarili niyang impresyon doon sa mga articles of impeachment, pero lahat ng ito hindi nangyari. Oho. Lumabas na yung na-impeach na siya at saka lang siya sinamons ng House of, ng Senado, saka lang siya nakapag-reply. Oo. Pero doon sa initial na paraan sana na nabigyan mo siya ng due process, na meron siya nang nasabi doon sa articles of impeachment, wala siyang pagkakataon na sabihin yun sapagkat hindi siya umarap sa isang komite. Ayun. Humarap siya sa isang komiteng iba. Opo. Yung binabanggit natin. Pero yung talagang nasa tuntunin, Committee on Justice. Oho. O kailangan palitawin nila na lahat ng impeachment na na-file ay ni-refer sa Committee on Justice. Hindi kasi mangyayari yon sapagkat napahangga lang sila doon sa 10-day session period na order of business, kailanman ay hindi sila umabot sa sa department sa Committee on Justice. Committee on Justice. So Opo. lahat ng ito ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makarating sa Committee on Justice. Ayun. So nasaan ngayon yung pagkakataon maharap niya yung accusers? Kasi doon Opo. niya maharap yung tatlo eh. At saka yung pang-apat. Opo. Kung sakasakali. Lalong-lalo na yung unang tatlo. Oho. Kailanman ay hindi ni-refer sa Committee on Justice. Pagkaraniwan, doon mo bibigyan ng pagkakataon, makasagot man lang siya. Oho. Makasagot man lang. Yun na nga. Yun ang sinasabi dyan. Kasi naamoy na ng Korte Suprema na hindi nga na-refer. Hindi dumaan nga talaga. Oo, Opo. ngayon gusto lamang ikonfirma ngayon ng Korte Suprema. Kaya hinihingi isa-isa. Confirmatory ito eh. Oho. Ayaw namang gumawa ng hakbang, ayaw namang gumawa ng desisyon ng Korte Suprema nang wala siyang hawak na papeles. Oho. Ganyan ang gagawin niya eh. O ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Nako. Kaya pala yun din ang yung binasa mo, Nelson, yun din pala pinupunto nitong itong kolumnista na ito, na sinasabi, wala doon sa saligang batas sa requirement na yan. yung additional. Invento lang daw yan. Yung ano? Oh, yun yung pinupunto ni Nelson Cainasel. Inimbento ng Korte Suprema yung Oo. ginawa niya na pagkuha ng impormasyon. Yun, oho. Aba mabigat na paratang yan. Korte Suprema na yung pinag-uusapan natin Oho. dito. Kasi Inimbento lang nila, Oho. inisip lang nila na hindi pala kailangan yung 10 impormasyon na kanyang inihingi. Oho. Aba teka muna, kinakailangan mag-isip silang mabuti dyan kung kinakailangan nila. Mananagot sila dyan. Oh, yung pinupunto niya, doon daw sa bahagi ng kautusan ng korte, na tila sinasabi daw po na may karapatan si BP Sara sa isang hearing bago pa man nalikom ang isang ikatlong pirma para po doon sa reklamo. Yun daw pong punto niya ay wala sa saligang batas. Yung ano? Yun daw pong punto yun ay wala sa saligang batas. Yung ano nga yun? Yun daw hong karapatan ni BP Sara sa isang hearing bago pa man nalikom ang isang ikatlong pirma. Yung two-third votes, ay ba itong tukoy niya, no? Anong wala nga? Oo. Kinakailangan i-repair mo nga sa office ng speaker. Speaker, Opo. lalagay niya sa order of business. Sa order of business, ilalagak mo sa Committee on Justice. Oho. Doon magkakaroon ng karapatan ng Vice President, magtatalo muna doon sa magitan ng substance o form kung kinakailangan gawin yon, pero kailangan nga harap siya doon. Ayun. Yun ang hindi naibigay sa kanya. Ngayon, sasabihin nila sa akin, o sabi nila sa atin, mali kayong lahat dyan sinasabi nyo. Oo. Kasi kapag ka nakakuha ng 1/3 o higit pa, tuloy-tuloy na yun at Yun na hindi nga na po. pupunta sa Committee on Justice. Di ko express daw Patunayan eh. mo. Oho. O yun ang sasabihin ko, patunayan mo. Ayun. Kapag hindi mo na patunayan, makukulong ka uli.
Hindi kasi palagi yun na sinasabi nila. Opo, Hindi po. Yun pong, yung first, second, and third, yun lamang po ang pupwede. Bagamat nagkamali kayo, sapat hindi nyo rin ni-repair. Yes, Ngayon, opo. pinapanagutan nila ngayon, kaya ginawa na namin walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan. Kasi po, ang aming pinili ay yung port. Pangapat. Ayo, yung pang-apat, Sapagkat pagka one-third na o higit pa, diretso na doon. Automatic Yes. At hindi na kinakailangan dalhin. Hindi na dahil sa speaker. komite. Opo, Tingnan natin ang rules. Ganyan ba ang sinasabi? Yeah, binibigyan ko na kayo ng idea para hindi na tayo magkano. Binibigyan ko na kayo ng partida. Pero di ba may mga naunang presidente po sa impeachment na hindi naman talaga dumaan sa Committee on O kaya Justice? nga, anong hindi dumaan sa Committee on Justice? Oo. Ano? Anong hindi? Ano ba yung... Kaya nga dito ang pinag-uusapan kung nag-violate ka ng 1-year ban rule. Oho. Dito, Di ba yung era po, yung panahon ni Speaker Manny Villar, hindi na dumaan sa Committee on Justice yun, Sen? problema na nila yun. Ayun. Kung mo ba nangyari yun, ibig sabihin, ganun din? Oho. Hindi ako naniniwala doon. Baka ang rule noon ganun, pero yung rule ngayon pinag-uusapan natin, 19 Congress. Yun. Wala pa naman ako noon eh. Hindi ko alam anong regulasyon noon. Baka noon, hindi kailangang dalhin sa Justice. Committee on Justice. Basta diretso mo doon. O okay lang yun, sapagkat yun ang rule noon. Kasi paminsan-minsan napapalitan ng rule. Opo. So ulitin ko, sinasabi ba sa rules ng impeachment, kapag ka 1/3 or more ang pumirma, pwede mo nang idiretso yon nang hindi ka pumupunta sa Committee on Justice. Yun ang ano eh. Okay. Kaya nga, iniisa-isa ng Korte Suprema kasi naaamoy niya na ang daming violation dito. Oho. So yun lamang sagot doon sa anong nangyari sa unang tatlo, pinatay po namin. Ibig sabihin, violation ng 1-year ban rule. Oho. Kasi kung hindi mo kung tinuloy mo yan, walang fourth impeachment complaint. Yun na nga po. Oh. Kasi kung yung unang tatlo, dinara na kagad. Yung dininig. naunang dalawa, may mali na doon eh. Pang-apat pa to, di lalong mali. Yun. Nako. Yun naman tinatanong na, may discretion ba ang House Secretary General Oh. kung kailan niya ipapasa sa Speaker of the House? Wala. Ang sagot dito ni Abante, huwag niyo na kaming pakialaman. Oh, yan. Kasi nga hindi niya masagot yun. Yan ang sinasabi ko. Ang sagot niya dito, exclusive na internal deliberative function namin yan. Ayun. Hindi ba, bakit sasabihin mong exclusive deliberative function nakalagay nga sa rules of impeachment? Oho. Nakalagay. Ba't kapag gumawa ng rule? Sabi nga ng Constitution natin, binibigyan namin ng layakan niya ang dalawang kapulungan, House of Representatives and the Senate, to make their own rules. Opo. Pinayagan na nga kayo gumawa ng rules, hindi nyo pa susundin. Ano ba klaseng? Ang ibig ba sabihin ganito, ang goal pala? Oho. So pwede nyo palang ibinbin, pwede nyo palang i-hold, ganun ba? Selective. Kung ayaw nyo, hindi nyo itutuloy. Pag gusto nyo, itutuloy nyo, ganun ba? Oho. Walang kwentang rules yan. Yan ang nakikita ngayon ng Korte Suprema. Kaya iniisa-isa niya. So wag nyo kami pakialaman. Aba, mabigat na paratang yan. Korte Suprema ito. Oho. Pa lang yung pinag-uusapan natin, ano? Kasi hanggang kayong hinihingi na Korte Suprema, di ba? Hindi, yung iba naman na natin pa isa-isa. Pero doon lang, doon pa lamang sa una, magkabugbugan na dyan. Magkakaproblema na, oh. Yan, sabi ko nga sa inyo, nung una pa, dalawang bagay lang ang pinag-uusapan. Opo. Kung nakalabag kayo sa 1-year bar rule, Opo. o kaya yung punto ng verification, doon tayo magkakatalo. Doon tayo magkakatalo. Alalahanin ninyo, kaya pinipilit ng Korte Suprema kung nabasa nila sapagkat walang nakasulat doon sa kanilang complaint na nagbasa sila. Opo. Wala. At wala rin nakasulat na nakalagay na kanilang pinirmanto sa pamamagitan ng kanilang kaalaman personal at Opo. base sa mga ebidensyang kanilang na-appreciate na totoo lahat ito. Walang nakasulat na ganun. Doon sa may pirma. So, sinasabi ko na ngayon. Oho. Nako, teka lang, paano pala natin, kung Kasi ang Vox Populi. patapos na tayo, Sen. Hindi, ang Wala na Vox Populi mag- Alright, so yun po mga kabitan, talagang napakatalino ho ni Senador Marcoleta at hindi ho tayo nagsisisi na siya po ay inendorso ho natin mga kabalitan dito at nanalo ho mga kabalitaan. Malaking bagay at tulong ho itong si Senador Marcoleta kung pag-usapan yung legalidad ng mga bagay
lalo na ho kung ito ay nakasaad sa batas at naayon ho sa konstitusyon, talagang maaasahan ho itong si Senador Marcoleta. Kaya ito, takot na ngayon itong mga tunggisista, yung 215 plus, no? Parang may dumagdag daw na pumirma ho sa impeachment kay VP or nag-impeach kay Inday Sara Duterte sa Kamara, na kung saan po mga kabitaan, manginginig na ho sila sa takot nito dahil ang Korte Suprema ay binusisi na ho simulat sa pool kung papaano ho nila sinimulan yung impeachment, anong prosesong ginawa ho nila, kung ito ba ay naayon sa batas. At nakikita ho natin na sila ay kung ang tao po walang kasalanan, kahit anong akusasyon, pagtatanong ay masasagot niya ho ito ng tama. Pero pag ganito yung sitwasyon, gaya ni Laila De Limao, mga kabalitaan, si Bilibid Queen, na inihingan lang ho ng kaukulang dokumento na naka-under oath ho itong mga tongresista, kasama na ho ito mga kabalitaan dahil sila yata yung pang-apat na nag-file ho ng impeachment. Ngawa na ngawa ho ito, binabanatan ang Korte Suprema dahil nga po tama ang sinabi ni Senador Marcoleta na wala ho talaga silang maisasagot, maipapakitang mga dokumento na naayon sa batas, at ito ay kinakabahan na ho itong si Laila De Limao, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan panatilihing tumutok, at para malaman ng karamihan kung ano mga kaganapan sa ating lipunan, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share niyo po. Pinaka-importante dito ang pag-share ho sa videong ito. At lalo na ho, dapat nakabukas ang ating notification bell. Sa mga bagong salta, subscribe na ho kayo. Maraming salamat sa mga bagong subscribers ho, na medyo tumaas na kunti yung ating mga subscribers, mga kabalitaan. At bago tayo magtapos, as usual ho, pasasalamatan muna natin yung laging nanonood dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Tayo po daw ay nakakatulong kay Mami Rose na gumagaan yung pakiramdam. Siya po ay bedridden na po at natutuwa siya sa atin pag tayo ay pinapanood niya. Maraming salamat Tobias family dyan, mga kabitan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, at lalo na ho si Ana Santos at Corazon Nikeda dyan sa Japan, mga kabalitaan. At pasasalamat din tayo sa mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands. Matsalamu sa inyong lahat. At sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Masalam. And then, lalo na din po sa ating mga tinuturing makabagong bayanin ating bansang overseas Filipino workers. Saludo ho kami sa inyo lagi, araw-araw, gabi-gabi, hapon, tanghali, sa lahat ng panahon, oras, sa mga kabaitan. At lagi lang ho tayong mag-iingat. At paalala lamang po sa ating mga kababayan na kung saan po ay medyo hindi pa rin maganda yung takbo ng panahon natin. Maulan, makulimlim, at kumikidlat minsan sa ibang lugar. Kaya tayo po ay mag-iingat ho sa ating paglalakad, sa pagmamaneho, lalo na po sa ating mga kabataan, at paggamit ng gadgets. So, huwag niyo pong ilabas yung gadget, yung cellphones niyo po, dahil marami na hong mga pangyayari na kung saan ay tinatamaan ho ng kidlat. Kaya iwas lang ho tayo para iwas sakuna at iwas ho problema na hindi ho natin maasahan, kasi nga delikado ang panahon ngayon, mga kabalitaan. Kaya sa ating pagbabalik, aabangan niyo po lagi tayo at tumutok dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Luzon, Kabisayan o Mindanao, samang lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, lalo na mga bisdak dyan, ang bahay nito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mwa, chip, chip. Peace out.